And this is Monday, January 15, Real Talk 101, episode 45. Panoorin nyo lahat ng episodes na na-upload ko today. And then please share, bookmark, and like every videos. Okay? Ito topic natin ngayon. Dito tayo kukuha. Lunes. Dito. Ay, forgiveness. Diyos ko. Parang alam ko na ito. Diba? 15 ngayon. If you are feeling angry about a past issue and the elephant is asking you to discover the more vulnerable feelings behind that anger, and you are being asked to forgive and be gentle with others. So, ibig sabihin nito, doon sa mga nagpautang, no? Medyo hindi lahat magbabayad. Yung iba hihingi ng tawad dahil hindi nila kayang bayaran yan sa ngayon. At posible, maatras yan hanggang sa katapusan. So, hinihiling ni universe na intindihin mo daw sila ngayon. No? At pagbigyan sila hanggang katapusan. So, nakadepende kasi yon, real talk ha. Nakadepende kasi yon sa nagpapautang. Kasi may mga nagpapautang na malaki talaga yung kapital at malaki yung nila, yung pondo, na kahit hindi sila makasingil sa ngayon, may magagamit sila sa sarili nilang pamamahay. Meron namang iba na yung tubo is nasa 50, 100 bawat isa, tapos uutangin mo pa, tapos hindi mo pa siya bibigyan, 'di ba? At masisira din siya doon sa pinagkukunan niya. So, real talk, it's a give and take situation na lang. Kung humihingi ka ng tawad ngayon sa kanya, intindihin mo din siya. Wag lang yung uutang ka, damihan mo, gandahan mo, and then in the end, sa sobrang gusto mo na maging sikat ka, na makita ng lahat-lahat na kumpleto ka, ang hindi nila alam, lubog ka na, 'di ba? So real talk, patawarin mo mismo sarili mo. Kung halimbawa, gusto mo magkaroon ng mamahaling cellphone, hindi mo kaya, no, i-forgive mo muna yung self mo. And then you encourage your own self as well na magtrabaho, mag-save na lang ng pera. And then kung halimbawa yung target na cellphone mo is about 7 to 8,000, i-save mo. Kaya naman yan kahit 2 buwan na savings o 3 buwan, depende sa sipag mo. Basta depende rin kasi yung ibang tao kasi maraming obligasyon. And then ito din, no, sa larangan naman ng pag-ibig, may mga tao talagang matagal magpatawad. Pero wag niyo abusuhin ang panahon dahil minsan panahon na mismo, no, gumagawa ng paraan na yung taong kinainisan nyo, yung tao na yon ay di nahihingi sa inyo ng tawad dahil kayo din mismo manhid at parang bato. So, and that's the real talk right there. So, 'di ba, kasi sa ugali kasi natin, masyado tayong ma-pride, masyado tayong ma-ego. And nasa isipan natin, ayokong humingi ng tawad sa kanya kasi bababa ang pagkatao ko. Hindi. The real talk is, kapag humingi ka ng tawad, isinasalba mo ang sarili mo sa stress. Kasi may mga tao na sa sobrang galit sa'yo na hindi mo pa siya mapapatawad, ay dinadagdagan ang mga manifestations niya para hindi ka magkaroon ng matiwasay na pamumuhay. Lalong-lalo na real talk, no? Kung yung taong sinisiraan mo, naging mabuti din naman sa'yo. Kaso nga lang, ayaw mo na malaman ng mga tao sa paligid na ikaw yung may kasalanan. So, pinapalabas mo, siya yung mali, siya yung may ginawang hindi maganda. Yung iba naman naniniwala agad, which is one-sided. So, bago mo patawarin ang ibang tao, patawarin mo muna ang sarili mo. Dahil kung hindi mo tanggap ang pagkakamali mo, hindi mo rin matatanggap ang pagkakamali ng iba. Doon nang gagaling ang pride at saka yung mga gaslighting mode mo, no? Sasabihin mo, black mo siya. Oo, black mo siya. Grabe, tindi. Real talk. Tapos, bibili ka ng isang SIM card, gagawa ka ng dami para lang ma-stock siya. And then, magre-react ka. O, di ba?
And that's the real talk right there. It's all about love. Sa friends, etc. When it comes to businesses and celebrity news and everything, no? May isa pa akong gustong ibanat sa inyo. May mga bagay sa magka-live-in, mag-asawa, mag-boyfriend, magkapamilya, or sa paaralan mo, sa trabaho, na kailangan naka-private. No? Or you have to respect the privacy of yourself. Kasi hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo kailangang malaman ng madlang people. 'Di ba? And then yung pamamaraan mo, real talk, na pagbukas mo sa sarili mo sa topic nila, ay sa topic mo para sa kanila, doon sila magkakaroon ng pagkakataon na mangsip-sip ng iba pang impormasyon para meron na spread, 'di ba? Yan yung paraan doon. So, yung pinakamaganda, wag ka nang magsalita. Kasi kapag hindi ka nagsasalita, darating ang punto, ay wala na, mapapanis laway ng lahat ng chismosa. Hindi sila makakakuha. Tapos, kung sa tingin mo, kasi yung gumagawa naman, real talk lang din in terms of money, in terms of love, friendship, situationship, or whatever ship that you have, ang laging nag-iingay at ang laging nagpapapansin, nagpapaawa, at mahilig mag-emote, yung mga taong may kasalanan. Kasi they gather people to earn or to gain sympathy para kaawaan sila. And then, ipalabas na itong isa ang may pagkakamali, pagkukulang, sinisiraan. So, kung ganyan ka, itigil mo. Kasi ikaw ang unang tatamaan ng karma at hindi ang taong sinisiraan mo. Kahit sabihin natin, yung taong sinisiraan mo, may slight na problema or may slight na kasalanan sa'yo. Itimbangin mo kasi minsan, sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, no, kahit sarili niyang patakaran nilabag niya, maipakita lang niya, maipadama niya sa'yo, mahal ka niya, kung gaano ka kahalaga para sa kanya. Kaso, sa side mo, pakiramdam mo nasasakal ka, pakiramdam mo iniipit ka, pakiramdam mo lahat na lang yata nakaabang sa'yo, ganito, ganyan, di ba? Pero iyan, darating ang panahon. Lahat ng pakiramdam mo, kapag yan tao na yan, hiniwalayan mo, 300% pagsisisihan mo at mamimiss mo ang lahat ng pag-aalaga niya sa'yo, no? Ang lahat ng binigay niyang respeto, ang lahat ng kung ano ang meron sa inyo dati sa pagsasama ninyo. Dahil kapag ang tinalikuran mo isang mabuting tao at nandun ka sa kabila or nandun ka sa legal wife mo, 'di ba? Magtataka ka, siya yung third party, ikaw pa yung nakarma. Ganun maglaro si karma. So, sa lahat, no, mapa third party ka, best friend ka, live-in ka, or legal wife or legal husband ka, never mong ipagmayabang yon, 'di ba? Deep inside, you have to be proud na kahit ganun ang sitwasyon, minahal ka, nirespeto ka, inalagaan ka. Pero, sarilinin mo. Dahil sa bandang huli, sa pagtanda, hanggang pagtanda ninyong dalawa, kahit ilang detractors ang meron, real talk, ngingiti ka, thinking, na kahit naka-rocking chair ka na, wala silang alam, minahal ka niya ng lubusan, pinagsilbihan ka niya ng lubusan. Diba? Ganun yun. Gumawa ka ng memories na never mong pagsisisihan hanggang sa huling hininga mo. At babaunin mo hanggang kamatayan. Yun ang wagas na pagmamahalan. Real Talk! Good afternoon!